Bakit po ba mahalagang pag-usapan ngayon ang Glassnode data para kay XRP? Yan, kung ikaw po ay sumusubaybay kay XRP nitong mga huling linggo, mapapansin mo na bumabalik ang volatility sa market. At sa ganitong sitwasyon, mas nagiging mahalaga ang on-chain data. Kamakailan ay ibinahagi po ng kilalang crypto analyst na si Ali Martinez ang isang Glassnode cost basis heatmap para kay XRP. Ang chart na ito ay hindi lamang po basta visual. Ito ay parang X-ray ng market. Ipinapakita nito kung saan po huling gumalaw ang malaking supply ng XRP. Bilang mga trader o holder, mahalaga pong maintindihan natin ito dahil tayo po mismo ang kasali sa galawang ito. Ang mga level na ito ay posible pong maging harang o sandalan ng presyo. At kapag tama po ang pagbasa, pwede pong maging edge ito sa trading at saka investing decisions. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. At ayan, ano nga ba ang cost basis heat map at bakit ito mahalaga sa trading? Yan, ang cost basis heat map ay isang tool na nagpapakita kung saang presyo huling nabili o nailipat ang malaking dami ng XRP. Ibig pong sabihin, dito natin nakikita kung saan maraming traders at investors ang may hawak na posisyon. Kapag ang presyo ay bumalik sa mga level na ito, natural na may reaksyon ang market. May mga gustong magbenta para mag-break even at may mga gustong bumili para ipagtanggol ang kanilang entry. Sa madaling salita, nagiging support at saka resistance ang mga zone na ito. Hindi ito hula, kundi behavior ng mga tao sa market. Kaya bilang mga crypto analyst, yan, or bilang mga crypto enthusiast po pala, yan, masasabi ko na ang ganitong data ay mas grounded kaysa sa puro chart patterns lamang. Dito po natin mas nauunawaan ang galaw ng supply at demand ni XRP. Ngayon ay bakit po ba itinuturing na major resistance ang price level na $2.17 dollars? Ayan po, dito sa mismong tweet or post ni Ginong Ali. Base po kasi sa Glassnode data, ang pinaka-dense na supply cluster ni XRP ay matatagpuan po sa paligid ng $2.17 dollars. Ibig sabihin, dito po huling nagpalitan ng kamay ang napakaraming XRP. Kapag umakyat po muli ang presyo sa level na ito, marami pong traders ang posibleng magbenta. Ang iba ay gusto pong mag-take profit at ang iba naman ay gustong makalabas ng hindi po nalulugi. Dahil dito, nagkakaroon po ng malakas na selling pressure. Kaya sinasabi po ng analyst na si Ali Martinez, yan, siya po si Ali Martinez, ng $2.17 ay parang kisame ng presyo. Maliban na lang kung sobrang lakas ng demand. Kapag hindi po kinaya ng mga buyers, malamang makakita tayo ng rejection. At babalik na naman ang atensyon sa mas mababang support levels. Ayan, ngayon ay paano naman po gumaganap bilang support ang price level na $1.96 dollar para kay XRP. Ayan, $1.96 dollar at ang $1.78 dollar. Pero unahin po muna natin yung 1.96. Yan, sa ilalim po ng kasalukuyang presyo na humigit kumulang $2.03 dollars, malinaw po na lumilitaw ang $1.96 dollar bilang unang major support. Ang level na ito ay ilang beses nang ipinagtanggol ng mga buyers noong 2025. Sa tuwing bumababa po sa XRP dito, may pumapasok na demand. Ibig sabihin, may kumpiyansa ang ilang traders at investors sa presyong ito.
Kapag muling bumisita ang presyo sa $1.96, mataas po ang tsansa na mangyari ulit ang parehong behavior. Ngunit tandaan po natin, bawat test ng support ay nagpapahina rito. Kapag paulit-ulit itong tinatamaan at humihina ang volume, mas nagiging delikado ang breakdown. Kaya mahalaga kung paano kikilos ang market sa unang pagbalik sa level na ito. Yan, ngayon ay bakit po mas mabigat ang support na $1.78 kumpara sa $1.96. Ayan, kaya dito naman po tayo sa $1.78 kung saan ay hindi lamang ito basta support. Ito po ay isang deep accumulation zone. Dito nag-ipon ng position ang mga long-term holders noong mas maagang consolidation. Ang supply po sa level na ito ay mas matanda at mas matibay ang kamay. Ibig pong sabihin, hindi po basta-basta nagbibenta ang mga may hawak dito. Kapag bumaba po sa XRP hanggang $1.78 at nagkaroon ng malakas na bounce, malinaw na sinasabi nito na buo pa rin ang kumpiyansa ng market. Ngunit kung sakaling mabasag ito ng malinis, ibang usapan na ito. Ibig sabihin, pati ang mga dating naniniwala ay nagsisimula ng mag-exit. At kapag nangyari po ito, maaaring magbukas ng mas malalim na pagbaba. Kaya sobrang critical ng level na ito para sa overall structure ni XRP. Ngayon ay paano naman po hinuhubog ng tatlong level na ito ang near-term price action. Yan, sa short term, umiikot po ang galaw na XRP sa pagitan ng $1.96 at saka $2.17. Kung lalapit po ang presyo sa resistance, mas mahalaga ang reaksyon kaysa sa mismong pag-akyat. Isang matinding rejection sa $2.17 ay magpapatunay na aktibo pa rin ang mga sellers. Sa ganitong senaryo, malamang bumalik ang presyo sa $1.96 para sa panibagong test. Ngunit kung makakita po tayo ng clean breakout sa itaas ng $2.17, ibang signal na ito. Ibig sabihin, na-absorb na ang supply at handa ang market sa mas mataas na presyo. May mga analyst na tumitingin sa $2.73 bilang susunod na target. Kapag nawala po ang overhead supply, kadalasan mas mabilis ang paggalaw ng presyo. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng Glassnode data tungkol sa volatility na paparating. Ayan, bagamat wala pong binigay na timeline or target si Ginoong Ali Martinez, malinaw po ang mensahe ng data. Ang structure po ng supply ay nagsasabing papalapit po ang decisive move. Kapag siksik po ang supply sa ilang key levels, maliit na catalyst lang ang kailangan para gumalaw ang presyo. Maaring ito ay balita, volume surge o pagbabago ng sentiment. Kapag bumalik po ang volatility, ang mga level na $2.17, $1.96 at saka $1.78 ang magsisilbing gabay. Dito natin makikita kung sino ang mas malakas, ang buyers ba o ang sellers. Para sa atin bilang mga traders at holders, mahalagang maging handa. Hindi ito panahon ng hulaan, kundi ng maingat na pagbabasa ng reaksyon ng market. At bilang panghuli ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Sa aking pananaw, ipinapakita po ng Glassnode data na ang isang healthy market structure. Hindi po ito random na galaw, kundi malinaw na laban ng supply at saka demand. Para po sa mga traders, malinaw ang mga zone kung saan dapat mag-ingat o maging agresibo. Para po sa mga holders, mas malaga ang pag-intindi natin sa bigger picture. Hanggat hawak po na XRP ang $1.78,
buhay pa rin ang long-term confidence. Ngunit ang tunay po na game changer ay kung paano po niya haharapin ang $2.17. Kapag nabasag ito ng may lakas, maaring magsimula ang mas mabilis na upside. Kung hindi, patience ang kailangan. Sa crypto, ang may malinaw na plano ang kadalasang nananalo sa dulo. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood.